Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na, pinagtibay po ngayon ng Korte Suprema mga kabida. Yung nauna hong nilang desisyon patungkol ho sa impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte, kung saan po dineklara pong unconstitutional po mga kabida. Sa kaparehong numbers of votes ng mga maestrado, unanimous po mga kabida ang lumabas po na desisyon ng SC para bigyan ho ng final and executory yung naturang desisyon. Dito sa article po ng GMA News Online, SC upholds ruling voiding Sara Duterte impeachment articles. Ito po babasahin ko lang po. The Supreme Court has affirmed its earlier ruling that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional, court spokesperson Attorney Camille Ting said Thursday. Ito yung sinabi po ni Attorney Ting, mga kabida. By a unanimous vote of all those participating, the SC and Bank denied with finality the motion for reconsideration filed by the House, which sought to reverse the decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional, Ting said in a press briefing. Ayan. So, malinaw po, ibinasura po ng SC, mga kabida, ito hong motion for reconsideration po ng House of Representatives, para baliktarin po yung nauna ho nilang desisyon, mga kabida, okay, kung saan po ay ibinasura po ng SC yung articles of impeachment na isinampa po mga kabida ng House of Representatives dyan po sa Senado, dahil ho yung pang-apat na impeachment complaint na kanila hong pinagbasihan po mga kabida ay labag po sa saligang batas. Particular na po doon ho sa 1-year bar rule, mga kabida. So ito, meron na pong tuldok, mga kabida, ito hong impeachment complaint against the Vice President dyan po sa House of Representatives. At ito po ay magsilbing jurisprudence na po, mga kabida, kasi with finality na po yung kanila hong desisyon. At yung rules at guidelines na inilatag po ng Korte Suprema, yun na yung susundin po mga kabida ng House of Representatives. Kung sakali man po, meron pong isasampang impeachment complaint against the Vice President, mga kabida, dyan po sa Kamara de Representantes. Tandaan po natin, mga kabida, yung 1-year bar rule, magtatapos po ito ngayong Pebrero, kung hindi ako nagkamali, Pebrero 6, mga kabida, at pwede na pong magsampa po ulit ng panibagong impeachment complaint after that date. Okay, kung sino man po yung gusto kong magsampa po ng reklamo against the Vice President, mga kabida. So, yun po, mga kabida, at least vindicated po, mga kabida, ito hong kampo po ni Vice President Sara Duterte sa naunang desisyon po ng Korte Suprema. Kasi binatikos kasi nila ito hong desisyon po ng SC, ng ilan po sa mga abogado po, mga legal experts daw, dahil mali daw yung naging desisyon po ng SC, mga kabida. Okay, pero dito ho sa bagong desisyon, pinagtibay po nila. Wala hong nagbago po, unanimous pa rin, mga kabida, yung decision po nila, And since ito po ay with finality, mga kabida, hindi na po pwede itong baguhin pa sa pamamagitan po ng pagsampa uli, ng panibagong motion for reconsideration. Alright? So, yun po, So, parte na po ito ng ating jurisprudence, mga kabida, at ito po yung magiging batayan po sa mga future impeachment complaints. Itong naging decision po ng Korte Suprema, At malinaw po, mga kabida, na tama po ang Korte Suprema, meron po silang pinagbatayan po, sa kanilang desisyon. Okay? Yung sinabi po ng ilang mga abogado po, na mali yung naging desisyon po ng SC, kakainin po nila itong naging desisyon po ng SC po ngayon, itong pag-affirm, okay, ng nauna ho nilang desisyon, mga kabida, patungkol ho sa pagiging unconstitutional,
sa articles of impeachment na isinampa po ng House of Representatives diyan po sa Senado, mga kabida. So dahil dito, syempre, masaya po ngayon ang kampo po ni VP Sara, mga kabida. Without prejudice po, mga kabida, sa pagsampa muli ng panibagong impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente, I'm sure marami hong nagkukumahog po ngayon na magsampa po ng another impeachment complaint against the Vice President. Siguro mangunguna ho dito ito hong Makabayan Block po, mga kabida, kasi sila kasi yung putak ng putak po ngayon, na sasapahan daw nila ulit ng panibagong impeachment complaint ito hong si VP Sara, kasi hindi ho sila nakamove on po, mga kabida, doon ho sa confidential funds ni VP Sara, mga kabida, kahit na po meron na pong statement at pahayag po ang Commission on Audit dito, mga kabida, pero hindi ho sila nakamove on. Kaya gusto ho nilang ulitin ito, mga kabida, ito hong pagsampa muli ng panibagong impeachment complaint. As to when, yan ang hindi ho natin alam, kasi may balita na isasampa daw nila ito sa susunod na buwan, mga kabida, pero meron ding balita, na baka naman daw iurong po nila ito by June 2026. Kasi po, according to sources, na kung ngayon daw nila isasampa yung impeachment complaint against the Vice President, mga kabida, baka naman po wala kong susuporta ho dito, okay, sa impeachment na yan against Vice President Sara Duterte. So, ito po ay i-move daw nila sa June, considering umpisa na po yan, para ho sa preparation, mga kabida, sa budget for 2027. Alam naman po natin anong ibig sabihin po, pag umpisa na po ng preparation, ng budget, mga kabida, di ba? Kung maalala po ninyo, naging controversial po yung impeachment complaint against the Vice President last year dahil may mga reports na nakakuha daw ng budget yung mga kongresista na pumirma, sa impeachment complaint against the Vice President po, mga kabida. And since ngayon, wala hong budget, mga kabida, baka naman daw pagdating ho sa preparation of budget, baka maisingit doon ho yung para ho sa mga kongresista na pipirma daw, dito sa impeachment complaint against the Vice President, mga kabida. So, abangan po natin yan, kaabang-abang talaga yan, kung totoo po yung balita na yon, mga kabida, gagawin nila ulit yung ginawa po last year, although hindi po nila inamin yon, mga kabida, pero batay po sa inilabas na pahayag po ng ilang mga mambabatas, kaya pumirma daw sila doon dahil kung hindi ho sila pumirma, baka hindi ho sila mabigyan po ng budget para ho sa kanila hong distrito, mga kabida. So titingnan po natin kung mauulit po ito ngayon. Okay? Lalong-lalo na po during the preparation of budget para ho sa 2027 national budget, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.